Pagod ka na ba mag-overtime pero lagi pa rin kulang ang kinikita mo? Sawang-sawa ka na ba sa paulit-ulit na cycle ng sahod, bayad utang, tapos wala namang natitira? Maraming Pilipino ngayon ang naghahanap ng bagong simula, bagong diskarte, at higit sa lahat, bagong pagkakakitaan. Ang magandang balita, may mga negosyo na abot kaya, swak sa panahon ngayon, at kayang simulan kahit maliit lang ang puhunan. Hindi mo kailangan ng malaking kapital o koneksyon para makapagsimula. Ang kailangan mo lang ay tamang impormasyon, sipag at tamang diskarte. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pinakapatok na negosyo sa Pilipinas ngayon. Mga negosyong swak sa budget, madaling simulan at kayang-kayang gawin ng mga ordinaryong Pinoy. Kaya kung gusto mo na makaahon sa kahirapan, simulan mo na ang pagbabago sa tulong ng mga negosyo na ito. Una, food cart business. Ang street food ay bahagi na ng kultura nating mga Pilipino. Kaya naman ang food cart business ay isa sa mga pinakamagandang negosyo na pwede mong simulan. Mula sa fishball at kwek-kwek hanggang sa siomai at french fries, kahit nga pares o mami, laging may customers lalo na sa mga matataong lugar gaya ng mga eskwelahan, terminal o opisina. Sa halagang 10,000 pesos hanggang 30,000 pesos, pwede ka na makapagsimula. Bukod sa murang puhunan, mabilis din ang balik ng kapital dahil araw-araw ang benta mo. Importante lang na siguraduhin mo na masarap at malinis ang pagkain mo. Presentable dapat ang pagkakaayos nito sa cart at ipapakilala mo ang business mo gamit ang social media lalo na ang TikTok. Tapos pwede mo pa itong dagdagan ng mga value o combo meals na pwede makaengganyo pa sa maraming tao. At kung mapapanatili mo ang consistent na quality ng mga pagkain at good customer service, pwede kang maging suki ng buong barangay. Ang pangalawa, ukay-ukay business. Para sa mga mahilig sa fashion at matyaga mamili ng mga murang damit, ang ukay-ukay business ay isang negosyo na dapat mong pasukin. Sa halagang 5,000 hanggang 10,000 pesos, makakabili ka na ng isang sako ng mga imported at pre-loved clothes na pwede mong ibenta ng doble o triple ang tubo. At kung may espasyo ka sa harap ng bahay nyo, pwede ka mag-setup ng isang simpleng pwesto. Pero kung gusto mong mas mabilis ang benta, gamitin mo ang Facebook o TikTok Live para sa iyong live selling. Maraming Pinoy ngayon ang naghahanap ng mga mura pero magandang damit lalo na kung branded ito. Mas maganda rin kung magkaroon ka ng collection kada live selling mo para mas maging exciting ito. Ang ukay business ay isang magandang paraan para makapagsimula ka ng negosyo. Ang pangatlo, online reselling. Digital na ang takbo ng mga negosyo ngayon. Kaya swak ngayon ang online reselling. Kahit wala kang physical store, pwede kang magbenta gamit lamang ang cellphone mo. Maghanap ka ng mga trending na produkto gaya ng mga damit, skincare, kitchen tools, gadgets at marami pang iba. Tapos ipost mo ito sa Shopee, Lazada, Facebook Marketplace o kahit sa TikTok Shop. May mga supplier din na nag-aalok ng dropshipping. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng inventory at sila na rin ang mag-ship sa mga customers mo once na nag-order sila. Ang kailangan mo na lang ay ang sipag sa pagpo-post, mabilis na pagsagot sa mga inquiries, at consistent na service. Maganda rin kung marunong kang gumawa ng mga content na engaging para mas mapansin ang produkto mo online. Ang online reselling ay isang flexible na negosyo na bagay sa mga stay-at-home mom, estudyante, o kahit sa mga empleyado na naghahanap ng extra income. Ang pang-apat, milk tea, iced coffee, at iba pang inumin na nasa garapon. Kung mahilig ka sa mga inumin at may creativity ka sa presentation, ito ang business na para sa'yo. Patok pa rin ngayon sa mga kabataan ang milk tea, iced coffee at yung mga fruit drinks. Lalo na kung Instagrammable ang packaging nito. Ang idea dito ay ibenta ang mga inumin sa garapon o bottles na may cute na design, catchy na pangalan at masarap na flavor. Sa halagang 50 to 100 pesos per jar at kung makabenta ka ng 50 jars sa isang araw, malaki kagad ang benta mo. Ang susi dito ay consistency sa lasa, malinis sa paggawa, at magandang branding. Again, gamitin mo pa rin ang social media lalo na ang TikTok at Instagram para makilala ang produkto mo. Maganda rin itong pangsimula kung gusto mo magtayo ng sariling coffee shop balang araw. Ang panglima, homemade food business. Kung natural na sa iyo ang pagluluto, bakit hindi mo pagkakitaan ang talent mo? Magsimula ka sa pagluto ng mga ulam, baked goodies, o kahit mga kakanin. I-post mo ang menu mo sa social media at alokin mo rin ang mga kapitbahay mo, mga kaopisina o mga kaibigan. Sa panahon ngayon na masyadong busy ng mga tao na wala ng oras para magluto,
o naghahanap ng masarap na homemade food, pwede ka magsimula sa maliit na puhunan lamang depende sa dish na lulutuin mo. Pero ang kita, malaki kung marami ang suki mo. Bonus pa kung marunong ka sa food presentation at packaging. Pwede kang magsimula muna sa kusina nyo at habang lumalago ito, saka mo nalang pasukin ang expansion. Dito mo makikita na kung paano ang talent mo sa kusina ay magiging full-time income source mo. Ang pang-anim, ice business. Mainit ang panahon sa Pilipinas halos buong taon, kaya siguradong may market ka para sa yelo. Pwedeng-pwede mong simulan ito gamit lamang ang maliit na freezer, purified water at mga ice bags. Kung nasa strategic na location ka, tulad ng malapit sa palengke, sa mga karinderya o sa mga sari-sari store, o kahit sa mga subdivision, mas mabilis ang benta mo. Marami din ang naghahanap ng mga ice delivery services para sa mga parties, tindahan o kahit sa mga restaurants. Pwede ka magbenta ng mga tube ice, ice cubes o mga ice blocks depende sa demand ng mga customers mo. Ang maganda dito, low maintenance ito pero daily ang benta mo. Ang kailangan mo lang ay disiplina sa paggawa at pagtutok sa cleanliness ng water source mo. At kung mapapalago mo pa ito, pwede ka magkaroon ng sariling ice plant at maging supplier sa mga malalaking restaurant. Ang pangpito, water refilling station. Ito ang negosyo na medyo malaki ang kapital pero long-term at stable ang kita. Halos lahat ng pamilya, lalo na sa mga urban areas, ay bumibili ng mga purified water, kaya't malaki ang demand nito. Ang kailangan mo lang ay malinis na espasyo, purification system, at delivery service para mas maging convenient sa mga customers mo. Mahalaga rin ang magkaroon ng proper sanitation at permits, pero kapag maayos na ito, tuloy-tuloy na ang kita mo. Okay din kung mag-offer ka rin ng mga subscription o mga refill per week para mas magkaroon ka ng loyal customers. Pwede ka magsimula ng sarili mong brand basta pasok ito sa DOH Sanitation Standards. Isa ito sa mga negosyong hindi agad-agad kayayaman pero stable at scalable naman ang kita. Ang pangwalo, bigasan business. Hindi nawawala sa lamesa ng bawat Pinoy ang kanin, kaya kahit saan ka magtayo ng bigasan basta accessible ito, sigurado may bibili sa'yo. Simulan mo sa isang sako, sa isang timbangan, at sa storage na hindi basa at hindi mainit. At habang lumalaki ang demand sa bigas mo, magdagdag ka ng mga variety tulad ng fancy, sinandoming o special rice. Marami ring karinderya at tindahan na pwede mong maging suki. Basta ang tip dito ay maging honest ka sa service mo o sa timbang at quality ng iyong mga bigas. At kapag nasanay na ang mga tao sa magandang klase ng bigas mo, hindi na sila lilipat. Basta keep in mind na huwag ka magpapautang o kung magpautang ka man ay doon sa mga kakilala mo na subok mo nang nagbabayad. At dapat ay mabayaran nila ang utang nila sa loob lamang ng isang buwan dahil kapag hindi nila ito nagawa, pahirapan mo na silang masisingil at ito ang magiging simula ng pagkalugi mo. Ang pangsyam, printing business. Kung malapit ka sa mga eskwelahan, opisina o sa munisipyo, swak sa iyo ang printing business. Napakaraming estudyante at manggagawa ang nangangailangan ng printing para sa mga assignments, projects, reports at iba't iba pang dokumento. Sa halagang nasa 20,000 to 40,000 pesos ay makakabili ka na ng basic na printer, scanner at desktop computer. Pwede ka rin mag-alok ng mga photocopy, photo printing, lamination at pag-edit ng mga resume o layout ng mga tarpaulin. At kapag na-master mo na ito, maaari ka na magdagdag ng mga mas komplikadong services tulad ng ID picture packages, digital scanning for official documents at marami pang iba. Maganda rin kung marunong kang gumamit ng software gaya ng Canva o Photoshop para naman mas malaking tulong ito sa mga customers mo. Again, gamitin mo ang social media para i-promote ang shop mo at siguraduhin mo laging maayos at mabilis ang serbisyo mo. Dahil na rin sa dami ng estudyante na lagi may deadline at empleyadong nangangailangan ng mga printouts, siguradong may kita ka araw-araw. Ang pangsampu, car wash o motor wash business. Sa dami ng motorista sa Pilipinas, hindi ka mauubusan ng customer sa car wash. Karamihan ay wala ng time sa paglilinis ng kanilang sasakyan, kaya willing silang magbayad. Ang kailangan mo lang ay pressure washer, hose, sabon at espasyo para sa iyong car wash. Ang magandang lokasyon ay malapit sa highway, gas station o kahit sa loob ng subdivision. Pwede mo ring i-offer ang vacuum cleaning, engine wash o kahit waxing para dagdag kita. Ang puhunan dito ay hindi ganun kalaki pero araw-araw naman ang balik. Maganda ring simulan kahit 2 tao lang muna, lalo kung ikaw mismo ang gagawa. At sa maayos na serbisyo,
Pwede ka na mag-expand at kumuha ng mga tauhan habang lumalaki ang negosyo mo. Lahat ng negosyong nabanggit ko ay abot-kaya, praktikal at kayang-kayang simulan ng ordinaryong Pinoy. Hindi mo kailangan ng milyon para makapagsimula. Ang kailangan mo lang ay aksyon. Hindi mo rin kailangan ng perfect timing. Ang kailangan mo ay desisyon na magsimula ngayon. Tandaan mo kahit maliit lang sa simula, basta tuloy-tuloy ka lang, lalaki rin ang resulta ng negosyo mo. Kaya kung gusto mong makaahon sa kahirapan, pili ka sa mga negosyong ito at simulan mo na. Basta tandaan mo, hindi lang basta pera ang puhunan dito, kundi puso, tiyaga at determinasyon. And keep in mind na sa bawat negosyo na sisimulan mo, dapat ay lagyan mo rin ng pangarap. Ikaw ba, alin sa mga negosyong nabanggit ko ang gusto mong simulan? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.